6th generation Honda CR-V na lumabas noong 2023 at meron itong tatlong variant, RSE, HEV, eCVT, which is the top of the line variant, VX Turbo, CVT all-wheel drive, at ang base variant na V-Turbo CVT. Pero bago lumabas itong latest CR-V, nakilala ito simula 1997 dahil sa pagiging reliable and spacious. Plus dagdag pa rito yung mga unique feature kagaya ng built-in table. Pero ang pag-uusapan naman natin ngayon, itong 6th Gen CR-V HEV na mayroong dalawang powertrain, isang gasoline motors at electric motor, na nakakatulong sa pagbibigay ng fuel efficient. Pero itong CR-V HEV ay may drive system na front wheel drive. Pagdating naman sa safety features, meron itong Honda Sensing kagaya ng adaptive cruise control, collision mitigation braking system, lane keeping assist system, auto high beam, road departure mitigation system with lane departure warning, agile handling assist, driver attention monitor, at ang airbag naman nito ay driver and passenger with side curtains, side and knee. Meron din itong vehicle stability assist, hill start assist, hill descent control, ABS, electronic brake force, Honda lane watch, emergency stop signal, multi-view reverse camera with 360 view, at tire pressure monitoring system. Pagdating naman sa safety and security, meron namang itong Honda Connect kung saan i-install mo lang sa smartphone mo yung app. Pwede nyo na ma-monitor yung mga collision, security alarm, speed alert, find my car, emergency call, car status, vehicle dashboard, remote vehicle control, at ang service reminder. Bukod sa magagandang safety and security features, future tech din itong si CR-V pagdating sa interior. Like, for example, yan, nakasing siya. Pwede na magkaiba yung temperature. Tapos, dito sa kabila, 22. Tapos, pwede din naman na pareho kayo ng temperature. Ayan. Nagiging parehas kayo ng 22. Meron yung wireless charging. Once na, like yan, lagay ko siya. Pag nag-orange siya, yan, charging na yung cellphone. Tapos, back in ka na ba? 1/3 na, naka-charge yung cellphone. Tapos, eto naman, yung about sa battery. Kapag halimbawa, nagpunta tayo sa Baguio, tapos gusto natin na makita yung flow ng charging ng battery. Ilalagay lang natin siya dyan and automatically mag-charge na yung car natin. Yun din yung purpose kung bakit merong letter B dito sa, natin, sa cambio. Tapos, eto, meron na din siyang built-in na navigation wherein para siyang, yan, Waze. Naka-built-in na siya dyan. And pwede na din na dyan mag-search like kung saan yung pupunta. Tapos, ito naman for aircon. Tapos, ito lang display yung light and brightness lang ng Bukod pa rito, meron din itong malaking sunroof. Yan yung pinakasagad na. Tapos, kapag naman, close. Yan. Tapos kapag ito naman close. Plus dagdag points din yung wider space niya at meron din itong aircon vent sa likod. Subukan natin yung power tailgate. Pagdating naman sa cargo space, hindi magpapahuli si CR-V dahil merong itong 581 liter. Di lang basta power tailgate ang meron kay CR-V. Meron din itong hands-free assist with walk-away close. Pero ano nga ba yung walk-away close? Ang walk-away close feature ay isa sa mga makabagong teknolohiya kung saan kapag naka-activate ang button nito na matatagpuan katabi ng pag-close ng tailgate ay automatic itong magsasara kapag lumayo ang key fob sa sasakyan. Nahigit na makakatulong lalo na kung ikaw ay maraming bitbit. Ang downside lang nitong hybrid na CR-V kapag binili nyo, wala siyang kasamang kahit anong tools kundi tire pressure. Ano po ito? Yan yung tire pressure, like wala kasing tools at saka spare tires sa hybrid. Ito lang yung parang binilay ni Granta na nakaka-help parang set off lang sa tire pressure. Ito na lang.
subukan natin tong Honda CR-V HEV. Ang ganda nito, ang luwag, sobrang luwag. Oh. Tsaka meron siyang digital dun sa ano niya, oh. Parang sa mga luxury car, may digital sa unahan. Ang dami niyang toys. Saka mataas yung pakiramdam niya. Yun yung maganda rito. Tapos meron siyang memory seat yan. Tapos ang ganda ng ano niya, oh. Pillar niya, oh. Walang blind spot, maluwag. Saka maliit yung pillar, tapos meron siyang Bose sound system. Tapos ang ganda rin ng ano niya, oh, head unit. Talagang social. Saka nakikita rin sa screen yung lane. Ayan, kita siya dito. Pati yung kung naka-bluetooth kayo, makikita rin. Tapos yung pedal niya, naka-alloy. Para siyang sporty. Saka kapit na kapit siya sa sapatos ko. Talagang mapapasarap kayo mag-drive dito. Subukan natin. Finger test naman tayo dito sa CR-V. Yan. Subukan natin. Kung gaano siya kalambot. Naliko siya, oh. Kahit nakatigil siya. Yan. Malambot siya, oh. Ganun siya kalambot. Saka responsive din siya. Matorky siya. Kasi hybrid nga siya. Kaya ano. Karamihan naman na electric medyo turkey. Saka automatic yung climate control niya. So ang ganda ng ano, oh, finish niya sa ano, sidings. May ambient light. Oh, may ambient light po ba to? Ang ganda, oh. Tapos ano, yung accent niya. Isang lamig din ng aircon niya. Ang ganda, oh. Tapos kakaiba, may digital siya dito na feel sa mismo analog niya. Pag in-adjust niya, nababa din yung ano niya, bar. Tapos may drive mode. Drive mode niya. Meron siyang sport, normal, eco. Ang ganda ng tunog, parang Gran Turismo. Doon tayo sa normal. Saka yung preno niya, wala siyang bite. Pero kumakagat siya kagad, oh. Dampi lang. Pero hindi kanya isusubsob. Saka yung gustong-gusto ko dito sa CR-V, yung ano niya, sobrang lambot ng suspension niya. Talagang komportable. Masarap to yung long drive. Mas ang ganda rin ng ano ko, headroom. Pati legroom, maluwag din. Dito po, no? Opo. Subukan natin yung ano, sports mode. Yan dito. Switch natin, sports. Oh, grabe, oh, full power, oh. Oh, ang galing. Ang ganda. Bumabaon din siya sa upuan. Saka kahit mabilis ka mag-drive dito, kumakagat kagad yung preno niya. Ganun ka-responsive yung preno niya, oh. Saka, kahit malaking crossover siya, madali siya isingit. Para ka lang din nagda-drive ng kotse. Balik na natin sa ano, normal. Subukan natin tong normal. Grabe comfort nito, ah. Saka ito, oh, mas malaki siya dun sa previous na CR-V. Saka parang mas lumapad siya, no. May paddle. Paano gumagana po yung paddle? Pag naka-sports mode, tapos kailangan, para kasing nagmamanual yan. Sige, subukan natin ito. Lagay natin Pero, sa... sir, kaya ba siyang i-paddle kapag... Kaya naman, pero mabibitin. Yun lang po, mabibitin siya kasi... Pero try mo pa rin kahit paano lang. Primera, segunda lang. Sige, ito subukan natin. Lagay natin siya sa sports. Ay, mali, icon pala. Lagay natin sa sports, tapos gamitin natin yung paddle. Parang ano, parang dulang number, no? Ay, ito pala maganda dito. Meron siyang cruise control. Adaptive po ba yung cruise control nito? Tama po, no? Opo. Ito. Subukan natin yung ano, paddle. Parang walang number. Try mo pindutin siya. May number na. Wala pa rin po eh. Paano yung lalagay sa B? Ano yung B? Walang number. Paano po ito? Ay, EB pala yung ano. Paano po yung ano? Sige, try nyo nga po. Walang number.
Naka-drive Wala pa siya. din. Wala siyang ano, no? Walang S dyan eh. Ay, balik na lang natin sa ano. Normal. Yan. Hindi natin Wala, masubukan may yung iba paddle. Hindi siya lumalabas sa screen. Pero digital yung screen niya, oh. Ang ganda. Tapos ano, piano block. Parang puro piano block, no? Pero maganda siya dahil hindi siya piano yung dito. Kasi pag dito, gasgasin eh. Ang luwag na, ang laki, no? Ang luwag pa. Tapos yung bintana din ito, automatic up and down lahat, yung 4 na bintana. Tapos yung dashboard niya, pareho din sa ibang Honda na soft touch. Ayan. Ito rin, oh, maganda, soft touch na rin yung sidings nyo. Ay, yung cup holder niya, medyo maliit lang. Pero okay naman to eh. Lalo na kapag mga umorder kayo sa drive-thru. Sakto lang yung drinks niya dito, hindi matatapon. Saka may goma siya. Hindi kagaya ibang kotse, walang goma. Natatapon yung ano, yung drinks. Saka ito pa, yung sa aircon vent niya, oh, medyo classy yung dating. Para siyang speaker ng Marshall. At ito yung sa front, para pag nabilad sa araw, meron din siya, oh. Yung B po ba yung ano, parang EV or hindi? O yung automatic nagpe-brake? Ayun po yun. Ah, automatic nagbe-brake? Ano, pang ano siya eh, pang downhill siya. Ah, pang downhill. Parang brake system. Ah, brake system daw yung B. Parang karamihan ng mga Parang ano hybrid, siya, no? parang pag sa downhill mo siya gagamitin. Yun yung parang nag-charge sir yung battery ng... Hindi, pag ano, pag pababa siya. May tawag din, nakalimutan ko yung tawag. Parang descent yes. assist. Oo, parang ganun. Hindi, meron siyang hill descent. Ay, ito pala. Meron Meron itong daw. CRB. Meron siyang hill descent assist dito. Pareho sa mga ano. Ano po ba to? All-wheel drive? Hindi, front. Front lang to no sir. Ah, front lang. wheel drive. Pero maganda siya dahil may hill descent. Para pag pababa kayo, usa siyang magbe-brakes kahit di kayo tumapak. Mabagal lang siyang bababang ganun. Ito, tingnan natin yung center console. Ito, mas maganda, mas malalim. Pwede nyo lagyan ng maraming ano, panglinis. Kung mahilig kayo maglinis. Tapos meron siyang ano, saksakan ng Type-C dito. USB. Ito, subukan natin yung ano, sunroof. Ah, ganun. Ayos din. Maganda yung sunroof niya, no? Abot hanggang ano, sa likod. Ganda ng ride nito. Makaka-enjoy ito, ah. Okay din yung grip niya. Ano po ba to, leather? Wala siyang ano, no? Parang balatsuha na ano, finish sa gantong steering wheel. Ayun, oh, ganda, oh. Pag nagte-turn signal kayo sa right, meron siyang camera, oh, nakikita niyo yung gilid niyo. Ang dali nito isingit. Pag sa left, wala, sa right lang siya gumagana. Kasi blind spot, mostly, di ba, kapag ka nasa driver side, visible naman sa driver. Dito lang talaga kapag may mga motor na sumisingit, at least makikita mo siya. Bagay kasi, pag side mirror lang titignan mo, minsan may nakakalusot pa, di mo napapansin. Lalo na ngayon dito sa Metro Manila, no? Tapos, eto din, sa dulo ng stick, andyan yung 360 camera. Asan po? Ito, grabe, tago, no? Ito yung 360 niya, ang linaw, oh, grabe. Ang linaw ng camera, oh. Ayan, may iba't iba din siyang, ito naman dun sa front. Ay, ito, kita mo yung gilid. Lumalaban sa ano to, ibang brand, ah. Yung ano niya, yung head unit niya, para siyang ano, HD. Iba yung quality. Parang cellphone.